Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalimang kabanata ng Leviticus at ang magbabahagi ng salita ay si Sir Tim. Ngayong umaga ay napakalakas ng ulan, ngunit marami pa rin po tayong mga kapatiran na narito upang makibahagi sa ating pang-umagang debosyon, maging din po sa mga nakikinig online. Atin pong aaralin ang Leviticus 5, nabasa na po natin ang unang 4 na kabanata ng librong ito. Mula chapter 1 hanggang 5, ito po ay tungkol po sa mga handog na ibinibigay kay Yahweh. Sa kasalukuyang panahon ay hindi na po natin ito ginagawa dahil ang mga handog na ito ay ginagawa po mismo sa templo sa Jerusalem. Nang sinira po ng Romanong Imperyo ang templo, hindi na rin po nagpatuloy ang sistema ng mga pari at ng paghahandog. Wala na pong sistema ng pagsasakripisyo o ganitong uri ng paghahandog. Kaya sa 200 taon ay hindi na rin po nagpatuloy ang paghahandog. Ngunit ano pong pinapakita nito? Pinapakita lamang na si Jesus ang pinakamataas pa rin na uri ng handog at hindi na po natin kailangang balikan pa ang ganitong uri ng mga paghahandog. Si Jesus na mismo ang kabayaran at siyang pinakamataas na uri ng sakripisyo. Sa paghahandog ay naisasambit po natin sa Panginoon ang ating pasasalamat at maging paghingi ng tawad. Katulad po ito ng pagkikipag-ugnayan sa atin pong mga kaibigan, na ang isang malusog na ugnayan, marunong po dapat tayong magpasalamat. At may mga pagkakataon din na dapat tayong humingi ng tawad, mag-sorry. Kaya naman po narito ang mga handog ng pasasalamat at paghingi ng tawad sa Panginoon na maaari pa rin naman po nating bigyang kahalagahan sa panahon po ngayon. Sa atin pong paghingi ng tawad at pasasalamat, dapat ayon pa rin po sa kalooban ng Diyos. Katulad po ito ng simpleng pagsusorry sa mga kaibigan. Dahil kung gusto po nating lumapit ang ating ugnayan sa Diyos, dapat po tayong maging malinis sa Kanyang harap dahil Siya mismo ay isang banal at makatwiran na Diyos. Kung kailangan po natin ng presensya ng Diyos sa atin, dapat naroon po ang proseso ng paglilinis. Dahil sa aspeto ng pagiging banal, wala po dapat na bahid ng kasalanan para po itong bakterya. Kaya kung babasahin po natin ang Leviticus, titignan po natin ito sa perspektibo ng kung paano po tayo makakapasok o kaya paano po na tayo maaayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay bagay po na maaari pa rin nating maisabuhay sa ngayon. Dapat po nating maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya ngayon sa chapter 5, nabanggit po ang 2 uri ng paghahandog. Una ay ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at sunod ay pambayad sa kasalanan din. Nung nakaraang linggo ay binahagi po ni Pastor Jason ang tungkol sa handog pangkasalanan
nabanggit po niya na kung ayon sa iba't iba po nating responsibilidad at papel ay mayroon po tayong iba't ibang uri ng paghahandog. Kung ikaw ay isang leader, dapat kang magbigay ng baka, normal na tao ay kambing. At kung hindi naman ay kalapati. Dito sorry. Kung babasahin po natin ng chapter 5, nang nilikha ng Diyos ang mundo, nabanggit po na nilikha ng Diyos ang langit, pagkatapos ang lupa, pinaghiwalay ang lupa at ang tubig. Sa paglilikha ng Diyos, napansin po natin kung paano siya ay lumikha ng mga bagay mula sa wala. Ngunit naroon din ang paghiwalay ng mga bagay-bagay ayon sa kanyang kalooban. Sa Genesis ay pinaghiwalay ng Diyos ang kadiliman at ang liwanag. Ngunit ang lahat ng ito ay para sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos. At dapat po natin itong tignan sa espiritual na konsepto. Nang tayo po ay inihiwalay ng Diyos mula sa mundo, ang Diyos ay lumilikha din po ng makadiyos na tuntunin. Kung wala pong mga tuntunin na mula sa Diyos, tayo po ay babalik at babalik sa kadiliman. Kaya naman mahalaga na tayo ay mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Binibigyan po tayo ng Diyos ng kaparaanan upang makadulog sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban. Verse 2, kung ang sino man ay makahingi po ng anumang bagay na marumi gaya ng patay na hayop, mailip man o hindi, o anumang bagay na marumi na nanggagaling sa tao, matapos niyang malaman ito, siya ay nagkakasala at dapat panagutin. Verse 4, kung ang isang tao ay sumumpa ng pabigla-bigla tungkol sa anumang bagay, mabuti man o masama, sa oras na malamat niya ito, siya ay nagkakasala at dapat panagutin. 5, kung magkasalang sino man sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan. 6 hanggang 13 ay tungkol po sa kung anong dapat nilang ihandog. Nabanggit po dito ang tungkol sa kasalanan na maaring hindi mo napansin o kaya hindi mo sinasadya.
Ngunit para po sa Diyos, kahit pa hindi mo napansin na ang kasalanan na ito ay nagawa, dapat pa rin po itong hingan ng tawad. Nabanggit po dito, hindi sinasadya. At nabanggit din ang mga sadya. Ngunit hindi po ito ayon sa kalooban ng Diyos. Nakikita pa rin po ng Diyos ang parehong ito bilang kasalanan. Nais ng Diyos na tayo po ay mas lalong lumapit sa Kanya. Ang Diyos ay isang napakabanal na Diyos. Kung nais po nating dumulog sa Kanya, dapat po tayo maging malinis, tanggalin ng sapatos. Ganito po sa lumang tipan. Nais ng Diyos na tayo po ay yakapin at muling tanggapin. Kaya naman po narito ang Diyos na sinasabi po sa atin. Dapat po tayong maging responsable sa atin pong mga kasalanan kahit po sa mga kasalanan na hindi napitin napapansin. Hingan po natin ito ng tawad sa Diyos. Ngayon, hindi na po natin kailangan magandog ng baka o kaya ng kalapati, ng bato-bato dahil ang Panginoong Hesus ay sapat na. Minsan, ako ay nakapagsabi ng OMG sa harap ng aking anak at ginagaya din naman ako ng aking anak. Ngunit dito, aking naalala na hindi ko dapat gamitin ang Diyos ng basta-basta lamang. Oh my God. May mga pagkakataon na nakapagsasabi ako ng mga salita na hindi dapat at ginagaya ito ng aking anak at kailangan kong ipaliwanag kung bakit iyon mali. Maaring hindi ko po iyon ginawa ng sadya. Maaaring isip po natin, hindi naman tayo nakakapatay ng tao, ngunit alam po natin na ito ay kasalanan pa rin. Maaaring sa atin pong paggamit ng phone, pagsasalita, ay bigla na lamang po tayo makapagsasabi ng mga bagay na hindi sinasadya, mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, hindi malinis sa harap ng Diyos. Ngunit dapat pa rin po nating isipin na ito ay mga kasalanang dapat hingan ng tawad sa Diyos. Sa pagiging ng tawad sa Diyos, naroon po ang handog na sinusunog. Pagkatapos handog para sa mga kasalanan na di sinasadya.
At meron din naman pong tinatawag na guilt offering. Dito sa sunod na handog na pambayad sa kasalanan, sa verse 14 to 19, ang ikalawang bahagi ng kabanatang ito, ito po ay mga handog pangkasalanan bilang pagbabayad pinsala. Sabi dito, mag-aalay siya ng handog pambayad sa kasalanan, mag-aanday handog ng lalaking tupa na walang kapintasan, itatakdang halaga ayon sa sukatang itinakda ng santuario. Babayaran ang halagang di na ibigay at magdaragdag pa ng ikalimang bahagi nito at ito ibabahagi sa pari. Ang tupay dadalhin sa pari upang ialay bilang handog na pambayad sa kasalanan at siya'y patatawarin. Kailan po ibinibigay ang ganitong uri ng handog pangkasalanan? Iyon po ay sinabi sa verse 15. Nakalimot magbigay ng nauukol kay Yahweh halimbawa, kung ang isang tao ay nakasira ng isang bagay sa santuario o kaya nakalimutan na magbigay ng ikapu, dapat pong ibigay ang ganitong uri ng mga handog. O kaya ay nasira ang pintuan ng santuario, kailangan pong bayaran ang halaga niyon, pagkatapos ay magdadagdag pa ng ikapu. Ikalimang bahagi, hindi ikapu. Pagdating po sa ganitong handog pangkasalanan, hindi po maaaring mamili ang tao, hindi katulad sa nabanggit na handog pangkasalanan sa ika-4 na kabanata na maaaring pumili ng baka, ng tupa, o kung ano pa. Kung isa pang nabanggit ay kung ang isang tao ay nagkasala sa kapwa nito, halimbawa ay nakapulot ng 1,000 pagkatapos ay hindi ito inamin, kailangan din pong magbigay handog pangkasalanan. Hindi lamang po paghingi ng tawag sa Diyos, kundi dapat din pong maibalik ang 1,000 kinuha sa kakilalang iyon, pagkatapos ay dadagdagan pa ng ikalimang bahagi nito or 5%.
Ipinapakita lamang po nito na sa paghandog pangkasalanan o trespass offering, hihingi ng tawad sa Diyos at hihingi din ng tawad sa tao. Ito ay paghingi ng tawad sa Diyos at paghingi ng tawad sa tao. Dahil para sa Diyos, hindi lamang po ito paghingi ng tawad sa tao, sa Diyos, kundi maging sa tao. Para sa Diyos, mahalaga po ang ating pong pakikipag-ugnayan maging sa tao. May mga mananampalataya na nagsusorry lamang sa Diyos, ngunit dito po pinapakita sa atin na dapat din po tayong humingi ng tawad sa kapwa natin. Magkaroon ng maayos na ugnayan sa ating kapwa. Hindi lamang po sa Diyos makikipag-ayos ng ugnayan, kundi maging sa tao. Kung matatandaan po natin sa bagong tipan, mayroon pong isang tao na gustong magkaroon ng maayos na ugnayan sa Diyos at sa kanya pong pakikipag-ayos ng ugnayan sa Diyos sa kay Panginoong Jesucristo ay ibinalik niya rin po kung ano man ang mga bagay na kanyang tila ninakaw sa mga tao. At doon sinabi ng Diyos na ang kaligtasan ay kanyang natanggap. Dahil kanyang inamin ang hindi niya maayos na ugnayan sa tao, humingi ng tawad dito at nagbigay kabayaran. Nais ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng maayos na ugnayan sa mga taong nakapaligid sa atin. Dapat po nating pahalagahan ang ating ugnayan sa Diyos at maging sa tao. Ang konsepto po nito, ang pinakapangunahing konsepto, ang Diyos ay Diyos na banal. At paano po tayo magiging maharlikang pari na banal? Dapat din po nating isaisip
ang kalooban ng Diyos, ang panuntunan ng Diyos. Sa mundong ito, kung tayo po ay walang maayos na ugnayan sa tao, ay hindi na po natin ito binibigyang kahalagahan o kaya ay pinapansin. Ngunit para po sa Diyos, napakahalaga ang atin pong pakikipag-ugnayan sa tao. Sa bagong tipan, itinuro po ng Diyos na dapat po tayong magkaroon ng maayos na ugnayan sa tao, matutong tanggapin ang bawat isa, at maging bukas sa paghingi ng tawad. At bayaran ito o kaya'y gawin ang ating makakaya upang magbago. Ang mga salitang ito ay hindi lamang po ibinibigay ng Diyos para sa mga Israelita, kundi maging din po sa atin bilang mga mananampalataya ngayon, na matutong tumanggap, matutong humingi ng tawad, at matutong magkaroon ng maayos na ugnayan sa tao. Matuto tayong magpatawad ng iba at patawarin din ang ating sarili, maging mas malapit sa Diyos at malapit sa tao. Ito ang uri ng komunidad ng mga pari na nais ng Diyos. Naway tanggapin po natin ang mga pagpapalang ito na mula sa libro ng Leviticus at nang matulungan tayo ng Diyos na maging banal, maluwalhati sa kanyang harapan. Purihin ang Diyos sa kanyang buhay na salita.